Sa panahon ngayon, saan na ba aabot yung 100 mo na budget? Meron ako nabiling isang pirasong ampalaya at medyo matagal na rin ako hindi nakapagluto ng ganitong gulay. May kamahalan nga lang yung ampalaya, nasa 100 ang per kilo. Tapos yung bili ko nga pala dito nasa 31 pesos at saka ako bumili ng kamatis. Ang bili ko naman doon 11 pesos, marami na, mura pa kasi ang per kilo ngayon. At saka natin ito lalagyan ng 2 itlog, simple lang naman yung mga ingredients. Haya natanggalin muna natin yung nasa gitna or yung buto. Kailangan kasi na maalis ng maigi yan. Tapos tsaka ko naman hiniwa sa katamtaman laki. May nabibili naman yung nakahiwa na, kaya lang hindi ko gusto kasi hindi pantay. Halo kasi yung manipis at makapal, kaya nabili na lang ako at ako na lang naghihiwa. After ko mahiwa yung gulay, naglagay ako ng asin at ibababa natin to kahit mga 15 minutes para mawala ng kaunti yung pait ng ampalaya. Pero kung gusto mo naman na wala kang malasahan na pait, pwede mo naman yung pigain. Sunod, niready ko naman yung iba pang gagamitin tulad nitong kamatis. Nagready lang ako ng 2 piraso. Hindi rin kasi maganda kapag ka nasobrahan, medyo maasim kapag ka naluto. Tapos itong bawang naman, 3 pirasong butil lang yung hiniwa ko. Sunod naman, imbes na sibuyas na pula yung gagamitin natin, naghiwa na lang ako ng sibuyas na puti. Naubusan kasi ako ng stocks, yung meron lang itong kulay puti. Tapos nagready ako ng 2 pirasong itlog at saka natin ito i-scramble. Yung naibabad ko nga pala sa asin, ganito ang itsura niya after 15 minutes, medyo nagtutubig na talaga siya. Hindi ko na yan piniga, hinugasan ko na lang yan para kahit papano may kaunting pait pa rin. Ikaw ba paano ka magtanggal? Yung iba pinapakuluan muna sa tubig. Meron din ibinababad nila sa tubig na may asin. Pero ako asin lang, pwede na kahit di na ako maglagay ng tubig. Kung sakaling umabot ka na nga pala dito sa bahagi ng aking video at nagustuhan mo yung ating recipe, baka pwede paki-like and share mo naman. Ayun, after ko maigisa yung sibuyas at bawang, pwede nang ilagay itong kamatis. Nakakadagdag kasi ito sa lasa, kaya naglalagay ako kahit 1 or 2. Kapag kaluto na, durog-durogin naman para mas lalong lumabas yung lasa at katas. Sunod, tinimplahan ko ng kaunting patis, pero kung wala naman kahit yung asin na lang. At saka na lang natin i-adjust yung timpla niyan mamaya. I-continue uli natin yung paghalo at kapag ka okay na, pwede nang ilagay naman tong hampalaya. Kahit na halo-haluin natin yan, hindi napapait yung gulay. Baka umabot ka na nga pala dito sa bahagi ng aking video at nagustuhan mo yung ating recipe, paki-comment mo na rin kung tagasan ka para malaman ko kung saan lugar ako napapanood. Naglagay ako ng kaunting tubig at tinimplahan ito ng paminta. At saka natin ito hahaluin para mag-balance yung inilagay natin na pampalasa. At pakukuluan lang natin ito hanggang sa maging half cook yung gulay. At kapag ka okay na yung ampalaya, pwede nang ilagay naman ang itlog. Tapos hinayaan ko lang ng ganyan at hindi muna hinalo. Tapos naglagay ako ng MSG, ito lang sapat na. Para natural kasi yung lasa, kaya ito lagi yung ginagamit ko. Naglagay pa rin ako dito ng pampalasa na patis, pero konti na lang, hindi ko na nga lang naipakita. At nang tikman ko na nga rin pala, sakto na rin yung timpla niya. After nga ng ilang minuto, heto na at luto na yung ating ginisang ampalaya. At syempre, kailangan natin magsalin sa ating lalagyan. Paano mga lods, hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood. Ayun kanyama na ng ginisang ampalaya.